This video is going to be another stock chart analysis video and here are the 10 stocks na i-review ko for today. Bago ko pag-usapan yung 10 stocks na to, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So yung last stock chart analysis video na ginawa ko, ang naging basis ko pa nun is yung October 3 na candle. So kung hindi mo nasundan yung mga previous videos ko sa channel na to at bago ka pa lang, explain ko lang ng saglit yung drawings na andito sa chart. Since August pa lang, napag-usapan ko na before na yung PSEI ay nasa isang downward channel na move. So this explains the diagonal trend line here sa taas and yung diagonal na trend line niya sa baba. And for several times already, the upper part of the trend line has been acting as the resistance for the PSEI and acting as the support for that same period. So, kita nyo naman yung mga arrows na to at nagkakaroon ng breakdown sa bottom part ng trend line pero nababawi lang din. And same goes with the resistance. Nagtatry siyang mag-breakout pero after nagkakaroon ng bentahan. So, it looks like sinusunod ng PSEI yung kanyang downward move. And previously nga, madalas kong sinasabi na in order for the PSEI to go higher and not follow itong direction ng downward channel niya, kailangan niyang maka-breakout tapos hindi na siya bumalik sa ilalim, no? So, yung inaasahan kasi natin maging galaw ng PSEI is that after it makes a breakout sa upper part ng trend line, either magkaroon siya ng consolidation, no? Para mag-create ng base. So, yung ina-expect nga natin dito sa PSEI, dapat mag-breakout siya sa upper part ng trend line and pumunta siya dito, no? Above ng 6.1 and 6.150 na levels. Pag nakapunta kasi siya dito, tapos nagkaroon ng consolidation, at least above na siya ng MA20. So, cancel out na kaagad yung short-term downtrend niya. So, ang pwedeng mangyari, magkaroon siya ng short-term consolidation or medium-term consolidation. Ang importante, at least in the short-term, nakapag-reverse na yung downtrend niya. Kaso, hindi talaga nangyari. There were several attempts to do that. Yung pinaka-recent, September 18, no? Second week, third week ng September. Kaso, nabentahan, dire-diretso dito. And netong October 6, no, nag-try siyang mag-breakout pero nabentahan lang din ulit. And itong rectangle na to, yung very small na rectangle, relative sa buong chart na to, key level supposedly to na resistance. And ngayon mukhang nag-act siya as the support for the PSEI. So, around 6,030 plus na level to 6,060, no? Possible na pumunta pa rin ng 5,860 pag nag-breakdown sa 6,000. So, yung pinaka-okay na siguro na gawin ng PSEI is at least dito na siya magkaroon ng consolidation, no? So, pag in-extend kasi natin itong line na to, we can clearly see na pag nag-breakdown sa 6K yung PSEI, pwede niyang sundan itong area na to, no? Around 5,860. So, ang maganda talaga niyang gawin, dito na siya magkaroon ng consolidation, tapos mag-breakout na siya dyan. So, let's see during this 4Q, kasi fourth quarter na tayo of the year, kung kaya na bang makalabas ng PSEI dito sa possible niyang i-form na box. And for me, no, kahit at the end of the year, makalabas lang yung PSEI sa 6.3, okay na ako doon. Kahit hindi na siya umabot ng 6.5 or 6.7, 6.6, diba? Kasi at these levels, sa 6.3, above na siya ng lahat ng MAs. Tapos, para sa akin, canceled out niya na yung downward channel move na to. Pero syempre, kung gustong pumunta ng PSEI sa 6.5, diba? Ba't hindi? Pero syempre, doon lang tayo sa medyo realistic na expectations pagdating sa galaw ng market. So, let's see in the coming weeks kung magiging bullish ba tayo sa PSEI. So, punta tayo sa unang stock na pag-uusapan natin. So, that's AXLM. So, walang drawings and I think I haven't reviewed this stock before. And the reason for that, wala naman masyadong news or wala masyadong volume at galaw sa stock na to. So, if you've been watching my previous videos, alam nyo naman na whenever I spot or see stocks or charts na merong mga single-digit candles, kagaya nito sa AXLM, no? August 27, may 1.88 lang. So, ibig sabihin, sa buong araw, nag-trade lang siya sa 1.88 na price. And makikita nyo sa chart, no, several times yung masaspot yan for the whole year na meron siyang mga single price na trading days. So, isa lang naman ibig sabihin yan, wala kasing bumibili ng stock tapos walang nagbebenta na marami. Kasi, kung nagkakaroon ng palitan ng shares dyan, kung maraming buy and sell, syempre, yung price magpa-fluctuate, diba? So, the reason why it's not
becoming volatile or it's not fluctuating in price for every single trading day that it's open, ibig sabihin lang nun, walang volume. And kung walang volume, ibig sabihin walang market participants. And we can clearly see sa chart na wala talaga, no? So, syempre, the logical thing to think about is walang magandang sentiment yung stock kaya hindi pinapansin. So, whenever I see stocks like this, ako hindi ko na talaga yan pinapansin. Hindi ko na siya tinitrade. Hindi ko na rin binabantayan on a daily or weekly basis kasi masasayang lang yung oras natin, no, kung magte-trade tayo ng mga stocks na wala namang market participation. So that probably explains kung bakit bumaba din yung price ng AXLM because at the start of the year, yung price, no, nasa above 2 lang, tapos bumaba rin siya papuntang 1.70. And the reason for that, no, kahit walang laman yung stock, kahit walang wrong sa kanya fundamentally, it's possible na ibenta yan ng mga market participants na may hawak because there are other opportunities na available sa market, diba? Syempre, kung nakikita mo nagliliparan yung mga ibang stocks, diba? SGP, MY, APX, PX, at sobrang dami pang iba. So, ba't ka pa magte-trade nung stock na hindi gumagalaw, diba? Pero on a technical analysis perspective, yung AXLM has been in a downtrend since the start of June. So, ito kasi yung consolidation na price niya kung saan andyan yung average na market participants, no? So, nung nag-below 2 na siya, so hindi lang halata yung breakdown dito kasi nga illiquid eh. Nung dumire-diretso na siya, no, pumunta as low as 1.65 tapos ngayon andito na yung price niya sa 180. So, of course, the only reason kung paano siya mapapabalik above 2 is pag nagkaroon siya ng good fundamentals, ng hype or ng sentiment na directly related talaga sa kanya. Because the market is down ngayon, so when the market recovers, so syempre hindi natin alam kung kailan, syempre ang pipiliin pa rin ng mga tao niyan is yung mga stocks or mga names na meron ng good fundamentals or meron ng good technicals, diba? So again, kailangan ng AXLM, ng news, ng hype, ng good sentiment in order for traders or investors to enter this stock. So, pag wala yun, syempre, sobrang imposible na mag-above siya ng 2, no? Unless walang nangyayari. So, currently, the support for this stock is 1.65. So, nagkaroon dyan ng tweezer bottom, no? So, 1.65 yan. So, syempre, ito yung gagawin kong S1. So, tingnan natin, pag bumaba pa siya ng 1.65 kung ano yung possible na support. So, looking towards the left, wala na pala. So, basically, all-time low na pala yung stock na to. So, this means, ang possible na support niya sa S2 is 1.50 kasi may psychological support tayo dyan. And for the resistance of this stock, meron tayong swing high dito sa 1.84. Which also has a confluence as the previous support areas for this stock. So, 1.84 pala yung R1 natin. And may consolidation dito previously sa 2. So, syempre, pwede natin tong i-treat as the R2 along with this level around 1.97. No? So, gagawin ko na lang range yan. So, hindi kasi mabasa talaga ng maayos yung specific points kung saan nagkakaroon ng price action kasi nga bungi-bungi yung chart eh. It's because of illiquidity. So, ang pwede rin natin maging basis ng support niya sa ilalim is the chart pattern target. So, ito yung kanyang range na ginagawa. So, R1 and S1. And then, ipa-plot ko lang yung range na yon dito sa breakdown ng S1. So, ito siya. Around 1.47, 1.45 na levels, no? So, lalagyan ko na lang to ng possible chart pattern target. So, ibig sabihin from 1.45 to S2 which is 1.49, no? Diyan yung pwedeng puntahan ng AXLM at a minimum pag nag-breakdown pa siya. So, sa mga ganitong bagay, since very illiquid yung stock, sentiment na lang talaga, no? Yung magpapa-increase ng price nito. Because on the technical analysis side of things, wala talagang maganda sa itsura ng stock na to. So, next up, FCG. So, sa FCG, last time I reviewed this stock, matagal na. So, August 20 pa. So, 1 buwan at 2 linggo or 3 weeks probably. And wala pa rin naman masyadong difference sa last time na napag-usapan ko siya. So, nasabi ko nga kanina, no, sa PSEI na it was moving in a downward channel move. So, yung FCG, ganun din, no? Since the end of June pa. So, kita naman natin na na-establish yung trend line around this period and na-confirm yung downward move niya, no? Simula pa nung June. Recently, nagkaroon lang siya ng mga breakdowns pero halos malapit pa rin dun sa S1.
because the S1 is at 62 and yung prices ngayon no, naglalaro lang sa 60 to 61. So ito siya. So I think yung last time na reason na kaya nagkakaroon ng negative sentiment itong stock na to because nagkakaroon sila ng delay sa pag-report ng mga quarterly documents nila, no? Yung mga disclosures. Kung titingnan natin yung letter E dito, 3Q 2024 pa, no? So, hindi pa sila nakakalabas ng annual report. So, yung 4Q kasi sabay na dun sa annual. Tapos, wala pang 1Q 2025, wala pang 2Q 2025, and kakatapos lang ng third quarter, no? So, hindi ko alam kung bakit walang suspension dito sa FCG. Ito, nagtitrade pa rin siya, no? October 9. Probably may binayaran lang silang mga fines or mga penalties and binibigyan sila ng chance ng PSE na asikasuhin yung mga documents nila. So, of course, that's not a good look sa mga investors, 'di ba? Syempre, kung hindi updated yung mga financial statements, yung mga reports, anong pagbabasihan ng investors kung paano nila gagawa ng valuation yung stock na maayos? So, syempre, 'di ba? Nawawalan ng confidence yung mga investors no sa delayed financial reportings. So, it's manifesting din sa chart. That's why you can see na wala siyang ibang ginawa kundi sundan yung downward channel move. And kita naman natin sa mga moving averages na to na downward move talaga yung FCG no since the start of February of this year pa. So 8 months no, more than 8 months downtrending na talaga yung stock. So ngayon, yung main resistance talaga niya is ito, yung R1 which is the previous support area nung nagko-consolidate pa siya until July. So nag-breakdown na kasi siya doon kaya nag-act na as resistance. So as you can see, nung first week ng September, trinatry niyang ibutas yung R1 pero walang nangyayari. Kasi ang kapal na nga ng resistance eh. So pinipigilan siya ng MA20, may resistance sa R1 sa 0.65, tapos nakaabang yung MA50, andun pa yung upper part ng trend line, tapos may MA100 pa, tapos nakaabang agad yung R2. So I think if they do release the financial reports, kailangan masabayan yun ng good sentiment, ng good fundamentals because I don't see this stock going up 0.74 and higher in the short term. Kasi sobrang kapal ng resistance niyan. It will take a lot of good sentiment and a lot of investor confidence para mapataas yung stock price na to, no? Kasi kung may mga ibang opportunity sa stocks, then hindi rin papasukin ng mga traders to. So, wala kang ibang inaasahan kundi mga investors para pumasok sa stock na to. And with how the market is doing, syempre, no? Naka-risk off yung mga investors dyan. So, unless magpakita ng mataas na volume at magandang galaw to, hindi yan papasukin ng mga traders. So, syempre, walang magtutulak ng price pataas. So, next stock, DNL. So, sa DNL, last time I reviewed the stock, last month pa. So, around September 12, yung naging basis ng candle ko. And same din ang galaw ng mga stocks na napag-usapan natin so far. So, yung DNL lang, sobrang laki nung downward channel move niya. So, pag tiningnan natin, yung peak ng upper part ng downward move niya nung October pa last year, 2024, and pababa na siya, no? So, several times niya rin trinay na mag-breakout dun sa upper part ng trend line, no? Around second week ng February, second week ng May, nag-try din to around last week of July, and recently nga, nag-try din siyang mag-breakout, no, nung third week September, tapos nitong October 3. Pero napipigilan talaga siya. And the reason for that is because ang dami na kasing resistances. At the prices near 5, ano ba yung resistance natin dyan? Yung 5.18. Because meron na tayong established na swing high nung September 10. Tapos meron pang upper part ng trend line niya. Tapos yung MA100, no? So that explains why I plotted an arrow here. Kasi para magkabuhay kahit papano yung DNL, kailangan niyang makapunta sa 5.25 and up na price area. Tapos hindi na pumunta sa ilalim, no? And that could be an early sign na hindi niya nasusundin yung downward channel move. Pero still, kung isa-dalawang candles lang yung tataas, pwede pa rin yan bumalik sa ilalim. So, sa ngayon, it looks like it's creating a box and a consolidation around this area. So, ayan siya, no? Yung low nito, 4.86. So, I guess, ibababa ko na yung S1 dito sa level ng box. Ayan na yung major support niya sa itsura niya ngayon, no? So, yan lang yung babaguhin ko. Yung S1 na ginang 4.84. But the other levels are still the same for me. So, extend ko lang tong trend line. So, DNL, pwedeng magkaroon lang ng consolidation up until mag-breakout siya dito sa trend line or mag-breakout sa box. Either way, magkakaroon lang ng slight bullishness, no? Pag nag-breakout siya
dito sa 5.80 na level. So, gusto ko siyang makita sa 5.25. Tapos, yung key level, no, mukhang nasa 6. So, na-plot ko rin yan before. Ayan kasi yung previous consolidation nung sobrang laking box niya dito, no. So, ibig sabihin, para masabi natin na nakapag-reverse na yung stock na DNL, kailangan malagpasan niya yung 550, no, na level. Kasi at that price area, above na siya sa lahat ng MAs, most likely, and wala na siyang resistances na makapal na inaabangan, no. Kasi yung sunod na resistance na makapal, yung around 6 na. So, it's a possible sign na nakapag-reverse na yung stock if above na siya ng 550. So, medyo matagal-tagal pa, no? Unless magkaroon ng sobrang gandang sentiment sa DNL para mabutas niya yan. So, kahit umabove lang siya ng 5.20, no? Yung 5.25, medyo magkakaroon siya ng buhay or slight bullishness. And I guess yun na yung magiging basis ng mga traders at investors kung papasukin nila yung DNL at mabubutas yung 550. So, next up, nickel. So, for nickel, I remember reviewing this stock. Just not sure why na-delete yung mga drawings. Anyway, matagal na yon since napag-usapan ko to sa stock chart analysis. So, I guess I'll just do a reset of the key levels ng stock na to. So, the current price of nickel is 4 and ang ganda talaga nung naging galaw niya, no? Since the start of August. So, first week ng August, simula nung nagkaroon siya ng magandang breakout, tapos tuloy-tuloy yun. Never na siyang nag-touch ng MA100 and MA50 after that. And after making several consolidations, nagbe-breakout talaga siya, no? So, the current swing high is 4.05. So, if we plot a horizontal line here, clearly, the reason for that is because meron ditong resistance around this area. Pero actually, malayo pa talaga siya dapat, no? 4.25. Pero it's possible na nagkakaroon lang ng selling because of how the market is doing. Siyempre, mas protective sa gains yung mga investors at mga traders dyan, no? And 4 is also a key area because may psych resistance confluence pa. So, ibig sabihin, yung 4.05 natin, ito yung R1. Tapos, yung 4.25, ito yung R2. And kita rin naman natin dito sa 4.54 na may resistance swing high dyan. So, yan yung R3. So, itong 4.54 kasi meron tayong previous support eh. Kaya, naging resistance yan dyan. So, nagkaroon pala ng role reversal. So, it looks like nickel is creating a small consolidation in the short term. So, ito siya. So, syempre, 3.82 will become S1. And may recent consolidation din siya dito before the breakout. So, that's 3.55, 3.56 na area. So, syempre, gagawin kong S2 yung previous resistance niya kasi nag-roll reverse na eh. And syempre, yung bottom ng range na yon yung gagawin kong S3. So, ayan yung mga key support areas ng nickel for now. So, sa ngayon, maganda pa rin yung galaw ng nickel, no? Kakalabas niya lang dito sa consolidation niya. Ang ganda ng breakout ng October 1. But currently, it's having a difficult time, no? Overcoming yung 4 na price area. So, if ever na yung nickel magkaroon ng pullback dito sa S2, intact pa rin yung short-term trend yan. But, of course, you're going to expect weakness and it might transition into a short-term consolidation. So, yung box niya na to, pwedeng maging ganito kalaki. So, I think nickel needs to make a breakout this coming trading week or the week after that to indicate strength pa na kaya pa niyang mag-breakout, no, despite consolidating at the highs already. Pero, yung pullback niya dito sa S2, as long as hindi mag-breakdown sa MA20, para sa akin, okay pa siya, no? Ang hindi lang maganda dito, pag nag-breakdown siya sa S2, at mas lalo na sa S3. Because, if this makes a breakdown sa S2, then baka hindi niya na magawa yung move na ginawa niya dito before, na nag-recover siya kaagad. So, if it makes a breakdown sa MA20 kasi, andito na rin kasi siya sa may S2, pwede siyang mag-create na ng consolidation dito sa area na yan, no? And pag nagkaroon pa ng malakas na selling pressure, then you're going to see a breakdown sa S3 along with the MA50. So, mas magiging matagal na yung consolidation dyan, no? If ever. So, kailangan mag-breakout na tong nickel soon and ma-overcome niya na yung 4 na price area. But definitely, the stock has already made a reversal. So, during these levels pa lang, no, nung nakalagpas na siya ng 3 at 3.48, alam na natin na nakapag-reverse na yung stock. So, it just needs to overcome itong mga susunod pa niya na resistances in order for the move to continue. So, next stock, PNB. So, the last time I reviewed this stock, around October 3, and wala pa rin naman masyadong difference dito. Since I was expecting for PNB to just stay here sa consolidation na ginagawa niya.
And currently, ayun nga yung nangyayari. So, wala pa rin naman siyang ibang ginawa kundi magstay dito sa box and mabuti na hindi pa siya nagbe-breakdown sa S1. So, on a swing trading perspective, yung current support natin around 52.70, no? So, if you're able to buy during the periods na nasa support siya, nagkaroon siya ng range trading na setup, no? So, kung nasalo mo dito sa near support area, tapos binentahan mo dito sa R1 na resistance, then nasa 10 to 11% na gain yan, no? Depende kung saan ka nakakuha. Kaso, hindi ko gusto yung range na ginagawa niya sa ngayon kung papasok ka pa dito sa setup na to because nasa below na siya ng MA100, no? Previously kasi ito, kung tatanggalin natin yung MA20 tapos MA50, meron confluence sa area na to kasi yung support ng MA100 andyan tapos meron tayong previous consolidation around this area eh. So, it's a possibility na nag-act as support yan kasi meron pa mga previous buyers dito. And nagkaroon pa ng increase ng price, no, after this small consolidation kaya naabot niya tong R1 which is the previous support nung first week ng August. So para sa akin hindi ko papasukin yung PNB around these levels kasi above na yung MA100 sa candles, no? And ayokong pasukin yung mga stock na nasa taas pa yung MA100 lalo na pag medyo distributive yung itsura ng chart kasi sobrang taas na ng ginawa ng PNB na to, no? So, it's possible na nag-exit na yung mga nakakuha sa ilalim. So, it would be much better if yung gawin ng PNB is makalagpas siya dito sa R1. And I think ayun na yung possible time na kung saan hanapan kung may magiging magandang entry or setup para sa kanya. Kasi pag ganitong galaw, mas mataas yung chance na mag-consolidate na lang siya or mag-move lower, no? That's why it needs to make a breakout or get a price rally para mapakita na mas marami pa talaga yung buyers kumpara sa sellers sa stock na to. So, I won't change anything sa mga key levels. Ganun pa rin naman. So, dapat lang na mag-support tong S1 kasi pag hindi, itong mga sumasalo, no, since the first week of August, no, pag nag-cut loss yung mga yan at nagkasabay pa sa mga nag-take ng profit sa nakabili sa consolidation na to, then hindi malabo na ma-reach niya yung S2 at S3. Tapos pag sobrang lakas ng selling pressure, no, syempre yung S4 pwedeng ma-reach. So, S1 needs to hold. So, next up, LC. So, Lepanto Consolidated Mining. Last time I reviewed the stock, September 17. And nakapag-plot nga tayo dyan ng consolidation levels niya dito around this area. So, the reason why tumataas yung Lepanto, the trading thesis or investing thesis is very simple. Yung gold kasi, no, hindi nagpapapigil tapos diretso-diretso pa rin talaga yung pagtaas niya. So, pag-usapan ko pa yung mga ibang gold stocks, no, in a while. So, kanina lang, ang ganda nung naging breakout ng Lepanto. So, as you can see, meron tayong resistance sa R1, which is the 52-week high. Tapos, nag-breakout ng kanina. And if we're going to look sa minute chart, ito yung R1 natin, makikita nyo biglaan lang, no? So, nakalagay dito, October 9, 14, 15. So, 2:15, no? Near the market close na nung nagkaroon siya ng galaw. So, binigla yung volume nito. So, I guess, hindi nila binili sa umaga, no? Para medyo stealthy yung pagkapasok para marami agad silang shares na mabili. So, I'm just looking at the minute chart to look at the intraday moves. So, I don't recommend na you use the minute chart whenever you do entries, no, lalo na kung beginner or intermediate traders pa lang kayo. So make sure to master the higher time frames first, no, the days and the weeks na charts, no, before you look into the minutes. Pero maganda kasi gamitin yung minutes in order to see what happened during the day. So definitely we need to adjust the levels for Lepanto since nagkaroon siya ng mga significant na moves. So ito kasi yung naging consolidation niya before. So, syempre, gagawin na nating support yung previous resistance niya sa 1850. So, itataas ko na yung S1 dito. And the bottom part of the range, syempre, gagawin ko ng S2 yan. And tatanggalin ko na yung mga ibang support levels kasi para sa akin irrelevant na sila because if this stock makes a breakdown sa S2, it's possible na tapos na yung short-term play sa kanya at magkakaroon ng matagal na consolidation. No? So, i-replot ko na lang yan at pag-uusapan yung important levels if magkaroon ng breakdown sa S2. So, itong R1, gagawin ko pa rin R1 yan sa ngayon, pero syempre, lalagyan ko lang ng indication dito na possible support na siya. If indeed magkaroon ng magandang follow-through yung LC or mag-pull back, no, tomorrow or next week. So, tingnan natin yung possible resistances nito.
to the left. So, nag-close siya ngayon sa 0.2130 with a high of 0.2140. So, medyo malayo yung next na resistance. So, clearly, ito siya sa 2550, no? 0.2550. So, ayan yung ating R2. So, ibig sabihin, on a purely structure resistance na basis, yung sunod na resistance nito is R2. But of course, hindi naman ibig sabihin niya na from here, dire-diretso na yan dyan. Because magkakaroon niya ng profit taking, no? For sure. Hindi lang natin alam kung gaano kalakas. Kasi yung mga kumuha sa consolidation na to, around first week of September, up na sila ng 27%. So, gitna nitong move from current prices to R2, 40%. And medyo malapit na dun sa R2, 47 to 50% na sila. So, that's already good gains, no? Lalo na yung mga nakabili around the last week of July. So, up na sila ngayon ng 81% and already 100%, no? Halfway through the move papuntang R2. So, pag nagkasabay-sabay ng selling yan, tapos natakot na rin yung mga nakabili dito sa breakout, tapos sabayan mo pa ng mga magsascalp because ang ganda ng move niya, then it might create a domino effect. Tapos yun yung possible na baba ng stock, no? Pero strictly speaking, sa technical analysis side of things, R2 talaga yung next niya na resistance. So, definitely a good move for Lepanto since nagkaroon ng pagtaas ng price ng gold, no? For several days already. So, next, OGP. So, yung OGP, last time na napag-usapan ko to, October 2. And na-mention ko nga dito na yung possible chart pattern target is around 28. And ang basis kasi niyan, ito kasi yung previous na range niya, no? So, tinaas lang natin. Kaya, ito yung expected na level kung saan pwedeng magkaroon ng selling. So, nagkaroon nga ng selling dyan. Pero since sobrang lakas nga talaga ng gold, dire-diretso yung pagtaas. Kaya, hindi rin siguro nagbenta, no? Yung mga nakuha sa ilalim because they're seeing more upside from OGP because of the movement of gold. So, tatanggalin na natin yan syempre. And currently, the resistance for OGP is 30 and that's because psych resistance, no? Since wala naman na tong structure resistance na pwedeng pumigil sa stock because the stock is currently at an all-time high. So, ang gagawin ko lang dito na changes since nag-create siya ng new swing low dito sa 2630, syempre, kailangan na natin i-upgrade yung support niya. So, itong level na to yung S1. And yung previous resistance dito is S2. And yung S2, syempre, gagawin ko ng S3 yan. So, ito yung dapat bantayan na levels sa support ng OGP. So, if it makes a pullback towards S1, posible na mag-create na lang siya ng consolidation around this area. And if the selling pressure is really strong, it might break down sa S1 along with the moving average 20, no, to create a larger consolidation since hindi pa to nagkakaroon ng very strong base, no. Talagang dire-diretso lang yung pagtaas niya. So, syempre, kung magpo-pullback man siya, dapat hanggang dito lang sa S1. Tapos dito na siya magkaroon ng consolidation. Because if it makes a breakdown sa S2, nadama yung MA20, then S3 is definitely possible kapag nagkasabay-sabay yung selling. Pero since wala pang selling na nangyayari at patuloy yung pagtaas ng gold, then it's a possibility, no, na ma-hit niya yung 30 na price area. So, next up, APX. So, for APX, the last time I reviewed the stock, September 19 pa. And nag-create nga siya dito before ng possible consolidation, no, kung saan yung R1 is 9.59. So, it actually made a breakout nung September 23, pero pumunta ulit siya sa ilalim. And bumalik lang siya ulit dun sa consolidation niya. Pero ang lakas talaga nung move nung September 29, no? Talagang momentum candle tapos gap up. Hindi niya inintindi yung mga previous na candles niya ng mga selling. Tapos dire-diretso lang yung pagtaas. So, definitely readjusting the levels for APX since na-overcome niya na lahat ng mga levels na binabantayan. So, it looks like it created a double top sa short term. So, syempre, yung resistance na yan is around 11.10. So, yan yung ating R1 for the stock. And the current support is this level, so 10.09. So, it's possible na meron siyang confluence ng support sa 10, no? So, S1 yan. And meron tayong previous consolidation na maliit before the move na ginawa niya nung September 29. So, for me, this is going to be S2. So, tatanggalin ko na yung mga ibang levels niya dito sa baba. So, irrelevant na yan para sa ngayon. So, syempre, gagawin rin nating support yung kanyang previous base. So, 8.85. So, ito yung ating S3 syempre. So, for APX, I think a healthy pullback would still be
revisiting yung level ng S1. So, a very good confluence ng support because meron nga siyang previous swing low sa 10.10. So, alam natin na meron dun support. And meron pa tayong psych support at 10. Tapos yung MA20 halos hahabol na dun sa S1 na area. So, although the S1 is 10.10, I see that this range could become a possible support, no? Around 9.90 to 10.10 because of the MA20. So, of course, as the MA20 moves higher, i-adjust natin ng i-adjust itong range niya. Kasi, kaya lang natin to nilagay dito because andyan na yung MA20. So, of course, in order for APX to break out from that 11.10 resistance, gold needs to move higher, diba? So, ang tanong, hanggang kailan magmo-move yung gold higher in order to still carry yung mga stocks sa PSE na related so much sa gold na commodity, no? So, syempre, hindi natin alam. So, wala namang makakapagsabi kung hanggang kailan tataas yung gold. But of course, hanggat merong foreseeable crisis, hanggat merong instability sa market, of course, investors are going towards yung mga precious metals, diba? As the reserve asset. Tapos ngayon pa na tumataas yung gold, syempre nagkakaroon siya ng increase na market participation kahit sa mga traders. So let's see in the coming days kung kaya bang lagpasan ng APX itong resistance niya sa 11.10. Sa ngayon kasi, ATH na yung stock. So, of course, since ATH na yung stock, wala na siyang structure resistance. So, we're just going to base sa psychological resistance kung saan pa pwedeng pumunta. So, possible yan sa 12, no? So, another gold stock, PX. So, for Philex Mining, last time I reviewed the stock, September 2. So, isang buwan na. At much like APX and much like the other gold stocks, syempre, dumire-diretso din pataas, no, because of the gold prices. So, definitely, we're going to adjust the levels here. So, I'm going to remove all the support areas since nalagpasan niya na yung key resistance areas. So, of course, somewhere here is going to be our support. So, tatanggalin ko na rin yung mga resistances na yan, no. So, 7.40 previous resistance and 7.76 area. So, eto siya. So, para sa akin, this is already the major support range of the stock. So, lalagyan ko na lang to ng text. And after that, meron tayong small consolidation around this area. So, it's possible na makahanap ng support yung stock na to sa 8.90. So, possible confluence sa 9 na psych support. And dito naman sa previous low niya, sa 8.25, which is actually the bottom of the range, yan na yung S2 natin. So, ibig sabihin, itong 7.40 to 7.76, we can consider that as the S3, no? So, nilagyan ko lang dyan para mas clear na major support range siya. So, nagkaroon tayo ng selling sa high kanina sa 10.62. So, I'm going to plot a line here and let's see kung bakit nagkaroon ng selling dyan, kung may tatamaan ba na resistance. So, hindi masyadong obvious, pero meron kasing previous consolidation sa area na to. And kita nyo naman, nagkaroon ng breakdown, tapos na peke. Tapos, dito, dumiretso talaga yung breakdown, no? After the September 12 candle. So, I think this is the reason why nagkaroon ng selling. Meron kasi tayong previous na consolidation, no? So, the next resistance after this, medyo malapit, no? 11.34 up to 11.54. So, may resistance and then may previous support. So, pwede pala natin ito malabel as R2. And 12.48 as R3. So, taas kasi ng range niya yan eh. So, ibig sabihin, medyo makapal-kapal yung resistances ng PX, no? Meron tayong 3 resistances, 2 of which are already your multi-year highs. So, kung tumaas man yung PX at magkasabay na yung gold pababa, so you'd expect na magkaroon dito ng bentahan sa R2 to R3, no? So, it's a possibility na dito siya makahanap ng support sa pullback sa S1. But a strong consolidation would indicate if hanggang 10 lang yung consolidation niya dito, no? So, pag nagkaroon siya ng consolidation sa level na to, that could create a flag pattern. Tapos, pag nag-breakout pa siya, then these are the levels na pwede niyang itest. So, next up, PXP. So, last time I reviewed this stock, August 15, and during this period, ang na-plot ko na support niya is ito, yung around price area na 1.99 to 2. So, meron tayong confluence ng psych support and structure support here. So, kahapon at ngayon, talagang dire-diretso yung pagtaas ng PXP. So, kahapon, no, all the resistances, no,
Hindi ko lang na-plot pero supposedly ito yung R4 niya. So kita nyo naman may swing high tayo dyan. So R4 dapat ito. So in a span of one day, nagkaroon ng breakout sa R1, R2, R3, and R4. So kahapon, nag-breakout siya no, sa lahat ng mga resistances. And today, from the closing price of 2.84, nag-jump siya as high as 28, no, nearing 29%. And for it to close at 3.38, tapos 19.17% up compared sa kahapon. So, you might ask what's the reason kung bakit nagkaroon ng ganitong move yung PXP. So, nagkaroon sila ng disclosure and puntahan natin itong disclosure na to, no, para mabasa natin sa mismong official na announcement ng PSE which PXP sent to them. So, yung subject ng disclosure, PXP Energy expands exploration portfolio with the signing of 3 new petroleum service contracts. So, na-awardan, I guess, ng SC yung PXP, tapos nagkaroon na ng pirmahan, no? So, among the 8 service contracts, yung 3 kasi na nabigyan ng service contracts na yon is involved yung PXP. So, SC80, SC81, and SC86. So, yung 80 at 81 sa Sulusi, and yung SC86 is northwest ng Palawan. So, dito sa last part ng disclosure nila, no, nakalagay, we remain fully committed to supporting the Philippine government's goal of achieving energy self-sufficiency through the responsible development of the country's indigenous resources. So, syempre, basta usapang oil exploration, walang katapusan naman yung PXP, no? So, sobrang tagal na yan. Several years ago pang usapan yan. So, every time nagkakaroon ng mga disclosure na positive or maganda yung sentiment, of course, you'd expect that the stock will move. Syempre, maraming ma-hype dyan, di ba? And syempre, sobrang interesting nung galaw na yun. Pero what's even more interesting is kung kailan lumabas yung disclosure na to na sinasabi nila yung news na yan. So, tingnan natin sa official PSE Edge na website. So, andito tayo sa disclosures tab ng PXP and anong nakikita nyo dito sa recent na disclosures niya? So, October 9, October 9, and then October 6. So, balikan natin yung chart. Yung move kahapon na nagpa-breakout sa PXP sa lahat ng resistances, October 8. So, the question is, may lumabas na disclosure nung October 6. So, bakit nung October 6 tapos 7, walang nangyaring galaw? So, walang lumabas na disclosure ng October 8 pero tumaas yung stock. So, what does that tell you? It means even before the disclosure came out, kanina, October 9, there were investors or traders who were already anticipating na magkakaroon ng move sa PXP. So, this is why it's very important na you should incorporate technical analysis on your investment or trading decisions. Para sa akin, hindi pwedeng zero eh. Because price action, no, technical analysis, provides you with a certain edge na nakikita mo yung possible na nagiging galaw ng stock even before news or even before disclosures come out. So, probably, some traders or investors no were anticipating na nagkakaroon ng support sa PXP, so sasabay sila dun sa consolidation or sa salo. And even possibly since it made a breakout sa resistance na R1 and R2, no, some traders already entered the stock, kaya pumasok na sila regardless na wala pang news or kung ano man, no, simply just entering on the price action. So nagkasabay-sabay yung buying pressure and probably investors or traders entered the stock, no? Whether that's because of hype, because it's seeing the buying pressure increasing and making a breakout sa mga resistances. Kaya nakapasok sila, no? So, of course, the reward from being first to enter or being able to enter before yung surge talaga ng volume at ng buying pressure, then of course, you will have rewards. Kasi yung mga nakapasok around these levels, no, up na sila ng 66%. Yung mga nakapasok around this area, 50%. Dito sa R3 breakout, 40%. Yung pumasok sa R4 breakout, 26%. So, I'm not telling you na lahat ng breakout nagiging ganito, no? It's just that yung PXP, meron talaga siyang price action tapos meron pa siyang magandang news or disclosure, no? That's why naging parabolic yung galaw ng stock. So, of course, since hindi pa tapos yung play nito at andyan pa lang yung disclosure at kakalabas pa lang, syempre magkakaroon niya ng play in the coming days or in the coming weeks. So, kung malakas pa talaga yung stock, of course, magpapakita yan ng entry signal. So, the question is, how are you going to capitalize? How are you going to take advantage of this stock na currently in play or has the volume and has the buying pressure, no? So, that's why I said na kailangan, no,
there's a certain part of your trading methodology or your investing methodology na kahit papano, you use technical analysis and reading of the charts sa decision making mo. So, let's adjust the levels of PXP. So, nagkaroon to ng bentahan sa 3.65. So, let's see towards the left kung bakit. So, nakita agad natin, meron kasing ilang beses na nag-resist na yung levels na to, no? So, of course, the selling pressure is there sa 3.65. It's also possible na itong level na to, yung sa 3.35 up to 3.40 as the possible resistance too. So, syempre, R1 yan and ito yung R2. And the current support for this stock, so nakita naman natin dito sa low niya ngayon, sa 3.07. So, syempre, yan yung gagawin nating S1, no? Tapos, yung previous high niya dito sa 2.94. So, syempre, S2 yan. So, kung tutuusin pala, from 2.94, 2.95 area up to 3.07, pwede nating makonsider as support. And medyo malalim na, pero yung previous resistance niya dito, syempre, sa 2.66, yan yung gagawin nating S3. So, tatanggalin ko na lahat ng mga levels sa ilalim because it's already irrelevant. So, ayan yung mga current levels na pwedeng bantayan sa PXP. Yung R2 pa rin because it's the resistance at nagkaroon na ng bentahan, and S1 and S2 as the major support levels. So, hindi ko gusto, no, pag nag-breakdown pa to sa S2 kasi pwede niyang revisit yung S3. And syempre, pag nag-breakdown pa to sa S3, hindi ako magugulat pag bumalik siya dito sa consolidation area niya below 2.39. So, again, if you weren't able to buy this stock at wala kayong alam sa technicals, it would be best to avoid this stock already. Kasi medyo risky na to since nagkaroon ng mga signing, nagkaroon ng mga developments, pero wala pa naman talagang nafa-finalize, no? So, hindi natin sure kung matutuloy talaga yan or baka maging pump and dump lang na galaw ng mga stock. So, if you already have somewhat of a background sa technical analysis at you want to trade the stock, no, just a reminder lang, make sure to use proper risk management and size accordingly. So, if you want to have exclusive access sa mga videos ko sa 24K to 1M challenge na portfolio along with the stocks that I'm monitoring to buy for that portfolio, you can click the link towards the left. At kung gusto niyo naman mapanood yung mga previous videos ko talking about the different trading styles that traders use on how to make money in the Philippine stock market, you can click towards the right. You can also click yung other video where I talk about how you can recover from your losses. So, ayun lang and thank you for watching this video.